Ang isang customized na Lamborghini Aventador SVJ, kulay amethyst, ay dumaan sa malawak na gate ng Villa Luz, ang makasaysayang resort sa Batangas. Ang tunog ng makina nito ay parang isang bagong haring umuungal sa kanyang teritoryo. Ang mga bisita, na abala sa pag-inom ng craft cocktails at pagkuha ng litrato sa backdrop ng Taal Lake, ay napalingon. Ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakabukas. Si Yasi ba yan? Bulong ng isang socialite, pilit kinikilala ang pamilyar na anino. Hindi, imposible, sagot ng isa, sabay hila sa kanyang kaibigan. Ngunit siya nga, si Yasi Pressman. Lumabas mula sa driver's seat, nakasuot ng simpleng puting barot saya na sumasalamin sa sikat ng araw, na mas matingkad pa kaysa sa mga high-fashion na gowns sa paligid. Binuksan niya ang likod ng sasakyan, at dalawang bata, isang kambal na lalaki at babae, na halos 5 taong gulang, ang lumabas. Ang mga bata ay may pamilyar na ngiti at mga mata na tila may lihim na malalim na nagdulot ng bulong-bulungan at kaba sa mga bisita. Mama, yan ba siya? Tanong ng batang lalaki. Itinuro ang Grand Gazebo kung saan si James Reid ay handa ng pakasalan si Nadine Lustre. Oo, Alonzo, sagot ni Yasi. Ang boses ay matatag sa kabila ng panginginig ng kanyang kamay. Yan ang iyong ama. Sa loob ng bridal suite, namutla ang mukha ni Nadine Lustre nang ihatid ng kanyang personal assistant ang balita. Kambal? Bulong niya. Ang kanyang perpektong kuko ay bumaon sa kanyang palad. May kambal si James na hindi niya alam? Anong ginawa mo? Ang wedding planner, si Miss Garcia, ay nagbulong, may takot sa kanyang mukha. Inimbitahan ko ang kanyang ex-wife. Sagot ni Nadine. Ang boses ay wala sa sarili sa sobrang pagkabigla, hindi ang kanyang mga anak. Hi, mga magaganda kong kapatid. Minsan sa buhay, inilalagay tayo sa sitwasyon kung saan kailangan nating pumili sa pagitan ng pagmamataas at katotohanan, paghihiganti at paggaling. Ang kwento ngayon ay nagpapaalala sa atin na ang ating halaga ay hindi sinusukat ng taong pinakasalan natin o ng estado na ating nakamit, kundi ng tapang na tumayo sa ating katotohanan kahit mahirap. Ano man ang kinakaharap mo ngayon, tandaan na ang iyong halaga ay nagmumula sa loob, hindi sa pagpapatunay ng iba. Kung naranasan mo nang bawiin ang iyong kapangyarihan matapos maliitin, ang kuwentong ito ay para sa iyo. Harrison, at ngayon ibinabahagi ko ang kapansin-pansing kwento kung paano binago ng desisyon ng isang babae na ihayag ang isang matagal nang itinagong lihim ang buhay ng 3 tao magpakailanman. Kung naniniwala kang bawat babae ay nararapat na makita kung sino talaga siya, hindi kung sino ang tingin ng iba sa kanya, ilike mo na ngayon. Inayos ni Nadine Lustre ang kanyang hikaw na brilyante, na mas mahal pa sa mga sasakyan ng karamihan sa tao, at ngumiti sa kanyang refleksyon. Perpekto. Sa loob ng 3 araw, magiging Mrs. James Reid siya, asawa ng isa sa pinakamakapangyarihang tech mogul sa bansa. Sa edad na 3, naisaayos niya ang itinuturing ng marami na imposible, ang makuha ang puso ng kilalang-kilalang billionaire CEO ng Reid Technologies na ayaw magpakasal. Ang final guest list, Miss Lustre. Inilagay ng kanyang wedding planner, si Miss Garcia, ang isang eleganteng folder sa vanity. Nakatanggap kami ng kumpirmasyon mula sa 298 bisita. 2 lang ang hindi pa sumasagot. Sino ang hindi pa sumasagot? Tanong ni Nadine. Bagaman alam na niya ang isa sa mga sagot. Senator De La Cruz at nag-alinlangan si Miss Garcia. Miss Yasi Pressman. Lalong tumalas ang ngiti ni Nadine. Si Yasi Pressman, ang ex-wife ni James, ang babaeng umalis sa kanya 5 taon na ang nakalipas. Di umano'y para ituloy ang isang research position na palaging pinaghihinalaan ni Nadine na isang dahilan lang para umalis. Pagkatapos ng lahat, sino ang pipili ng isang simpleng akademikong karera kaysa sa buhay kasama si James Reid? Dadalo si Miss Pressman, sabi ni Nadine na may tahimik na katiyakan. Kinausap ko ang kanyang assistant kahapon. Ang profesional na maskara ni Miss Garcia ay bahagyang natanggal, nagbubunyag ng pagtataka. Hindi ko alam na nakikipag-ugnayan ka sa dating asawa ni Mr. Reid. Maraming bagay na hindi alam ni James tungkol sa aking mga paghahanda para sa aming espesyal na araw, sabi ni Nadine. Tumalikod mula sa salamin. Ang kanyang designer dress ay bumubulong laban sa marmol na sahig. Si Jenna,
Musa Garcia. Nag-iisa muli. Lumapit si Nadine sa bintana ng penthouse na kanyang ibinabahagi kay James. Tinitigan ang syudad na tila pag-aari niya. Piraso-piraso. Ang kanilang relasyon ay mabilis. Nagkita sa isang charity gala ang 18 buwan na ang nakakaraan. Nag-date sa publiko pagkatapos ng 3 buwan, nagpakasal pagkatapos ng 1 taon. Tinawag ito ng press na isang fairy tale romance. Tinawag ito ni James na epektibo. Tinawag ito ni Nadine na tagumpay. Ang hindi alam ng sinuman, ang maingat niyang itinago sa ilalim ng designer clothes at sanay ng ngiti, ay ang kasiyahan na nagtulak sa kanya mula nang una niyang makita si James Reid 5 taon na, ang nakakaraan, hindi sa charity gala, kung saan sila opisyal na nagkita, kundi sa isang hospital fundraiser kung saan siya lumitaw kasama ang kanyang asawa noon, si Yasi. Si Nadine ay isang mid-level executive noon, inimbitahan lamang dahil ang kanyang kumpanya ay nagbigay ng isang maliit na donasyon. Pinanood niya mula sa kabilang dako ng silid, habang si James ay kumukuha ng atensyon, habang si Yasi ay tila simple at hindi kapansin-pansin sa tabi niya sa kanyang simpleng damit. Malamang ang pinakamaganda na kaya niyang bilhin sa kung anuman ang kinikita niya sa laboratorio na pinagtatrabahuhan niya. Hindi niya siya deserve, bulong ni Nadine sa sarili. Pinapanood habang si Yasi ay nakikipag-usap ng masigla sa isang grupo ng mga siyentipiko, tila walang kamalay-malay sa panlipunang kapangyarihan na taglay ng kanyang asawa. Hindi pa nga niya alam kung paano gamitin ang impluensya nito. Nang maging balita ang kanilang diborsyo 1 taon pagkaraan. Mga maikling, klinikal na pahayag mula sa magkabilang panig. Walang iskandalo, walang drama. Hindi nagulat si Nadine, kundi isang biglaan. Malinis na hiwalayan na nagpapakaba sa mundo ng negosyo. Naglaho si Yasi sa Europa para sa isang research position, habang si James ay ibinigay ang sarili sa pagpapalawak ng kanyang imperyo. Ang kanyang personal na buhay ay naging isang maingat na pinoprotektahang kuta. Nakita ni Nadine ang kanyang pagkakataon at maingat na nagplano. Ang tamang koneksyon, ang tamang hitsura, ang tamang sandali para lumitaw sa kanyang buhay. Lahat ay kalkulado upang iposisyon ang kanyang sarili bilang kabaligtaran ni Yasi, kung saan si Yasi ay akademiko at ordinaryo. Si Nadine ay kaakit-akit at konektado sa lipunan. Kung saan si Yasi ay hinamon si James, si Nadine ay sumunod. Kung saan pinanatili ni Yasi ang kanyang simpleng pamumuhay, niyakap ni Nadine ang karangyaan na kayamanan ni James at nagtagumpay ito. Sa loob ng 3 araw, magkakaroon na siya ng lahat. Ang lalaki, ang pangalan, ang imperyo, ang buhay na buong kabobohang tinalikuran ni Yasi. Mayroon lamang isang huling piraso sa kanyang tagumpay. Panoorin si Yasi na saksihan ang lahat. Ang imbitasyon ay ideya ni Nadine. Ipinakita kay James bilang isang senyales ng pagkahinog at kumpiyansa. Nagpapakita ito na wala tayong itinatago, naligtas tayo sa ating relasyon, sabi niya habang naghapunan sa kanilang penthouse. Bukod pa rito, sinabi mo mismo na ang diborsyo ay mapayapa. Nag-alinlangan si James. Ang kanyang tinidor ay huminto sa kalagitnaan ng kanyang bibig. May isang bagay na hindi mabasa ang kumislap sa kanyang mga mata. Hindi darating si Yasi. Kung gayon, walang masama sa pag-imbita sa kanya. Malumanay na sagot ni Nadine, iniabot ang kanyang baso ng alak. At kung dumating siya, nagpapakita iyon na naka-move on na rin siya. Pagsasara para sa lahat, tiningnan siya ni James ng matagal. Ang kanyang tingin ay matalim sa paraang nagpakilala sa kanya bilang isang mahusay na kalaban sa negosyo. Bakit ito mahalaga sa iyo? Hindi ito tungkol sa akin. Pagsisinungaling niya, marahan na hinawakan ang kamay nito. Naisip ko lang na hindi mo kailanman pinag-uusapan siya tungkol sa nangyari. Baka ito ay magiging paggaling. Bumalik si James sa kanyang pagkain. Sarado muli ang kanyang ekspresyon. Ipadala ang imbitasyon kung gusto mo, ngunit huwag mong asahan na dadalo siya. Sumang-ayon siya. Tulad ng alam niyang mangyayari. Maaaring kontrolin ni James ang kanyang negosyo ng may matibay na hawak. Ngunit sa kanilang relasyon, madalas siyang sumuko kay Nadine sa mga usaping panlipunan, tila leis na may ibang nagmamahala sa aspektong iyon ng kanyang buhay. Ang hindi alam ni James ay mas marami pa ang ginawa ni Nadine kaysa sa pagpapadala lamang ng imbitasyon. Direkta siyang nakipag-ugnayan sa assistant ni Yasi. Idiniin kung gaano kahalaga kay James na dumalo ang kanyang dating asawa
na nagpapahiwatig na ang kanyang pagliban ay maaaring bigyang kahulugan bilang nagtatagal na sama ng loob o sakit. Hindi niya ito kailanman aaminin, isinulat niya. Ngunit alam kong malaki ang kahulugan nito sa kanya na magkaroon ng iyong pagpapala. Ang nakaraan ay nakaraan, at siya ay umusad. Sana ay ikaw din. Isang kalkuladong peligro, ngunit nagbunga ito. Sa wakas ay sumagot si Yasi. Isang maikling mensahe na nagkukumpirma ng kanyang pagdalo. Wala nang iba pa. Sapat na iyon. Ang pag-iisip na makita ang simple. Akademiko na si Miss. Pressman na nanonood habang inaangkin ni Nadine ang kanyang tinapon ay nagbigay sa kanya ng malupit na kasiyahan. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, sa isang modernong laboratory complex sa labas ng Singapore, nakatitig si Dr. Yasi Pressman sa imbitasyon sa kasal na nakapatong sa kanyang desk sa loob ng ilang linggo. Ang kanyang mga daliri ay sinusundan ng embossed lettering. Pupunta ka talaga? Tanong ng kanyang kasamahan. Si Dr. Maya Lee, nakasandal sa pintuan ng opisina ni Yasi. Oo, Yasi looked up, her expression resolute. Bakit? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. Pagkatapos itago ang kambal sa loob ng 5 taon? Umiling si Maya. Hindi ko maintindihan. Tiningnan ni Yasi ang nakaraming larawan sa kanyang desk. Ang kanyang mga anak, sina Alonzo at Adele, na tumatawa habang naglalaro sa dalampasigan noong nakaraang tag-araw. Ang kanilang mga mata, na napakapareho ng kanilang ama, ay kumikinang sa kagalakan. Dahil panahon na, simpleng sabi niya. Naitayo ko na ang aking buhay. Ang aking karera. Ang quantum computing breakthrough ay ipinapatupad sa 3 kontinente. Ang mga bata ay sapat na ang edad upang maunawaan sa kanilang paraan. Huminga siya ng malalim, at dahil ang kanyang fiancé ay gumawa ng pambihirang pagsisikap upang matiyak na nandoon ako. Ano ang ibig mong sabihin? Ibinigay ni Yasi kay Maya ang email mula kay Nadine. Direkta siyang nakipag-ugnayan sa aking assistant. Ginawa niyang tila desperado si James para sa aking pagpapala. Isang maliit, malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi siya, maniwala ka sa akin. Kung gayon, bakit niya gagawin iyon? Lumaki ang mata ni Maya sa biglaang pag-unawa. Gusto kanyang ipagyabang, parang isang tropeyo, ang ex-wife na nanonood mula sa gilid habang kinukuha niya ang iyong lugar. Eksakto, tumango si Yasi. Wala siyang ideya kung sino talaga ako o kung bakit ako umalis. Nilikha niya ang kuwentong ito, kung saan ako ang simpleng akademiko na hindi kayang hawakan ang tagumpay ni James. Tumayo siya. Inaayos ang mga papel sa kanyang desk. Inimbitahan niya ako upang saksihan ang kanyang tagumpay. Sa halip, saksihan niya ang akin. Ang kambal! Bulong ni Maya. Sa wakas sasabihin mo sa kanya, panahon na para malaman nila ang kanilang ama. At panahon na para malaman niya sila. Matatag ang boses ni Yasi. Hindi ko kailanman itinago sila dahil sa galit. Itinago ko sila upang protektahan sila. Upang bigyan sila ng normal na pagkabata malayo sa spotlight at mga komplikasyon ni James. At ang Lamborghini? Tanong ni Maya na may maliit na ngiti. Talaga bang kailangan iyon? Tumawa si Yasi. Ang tunog ay mas magaan kaysa sa mga nakaraang taon. Ang sasakyan ay bonus lang. Isang paalala na, hindi naman ako nawala sa kawalan. Pagkatapos ng lahat, nagkibit balikat siya. Bukod pa rito, nang mabenta ang quantum encryption patent, iminungkahi ng aking financial advisor na gumawa ako ng isang malaking pagbili. Isang bagay para sa akin lang. Kung gayon, ngumiti si Maya. Kung gagawa ka ng isang entrance, gawin mo itong hindi malilimutan. Bumalik sa Maynila, isang araw bago ang kasal. Nakatayo si James Reid sa bintana ng kanyang opisina. 60 palapag sa itaas ng syudad, na sumaksi sa kanyang pag-angat, mula sa isang nagpupumilit na entrepreneur hanggang sa isang tech titan. Sa edad na 25, dala niya ang kanyang tagumpay sa kumpiyansa ng kanyang mga balikat, sa tumpak na hiwa ng kanyang mga suit, sa sinusukat na tono ng kanyang pananalita na nagpapahintulot sa mga miyembro ng board at mga kakumpetensya na makinig sa bawat salita niya. Ngunit ngayon, ang kanyang karaniwang pagtutok ay nabasag. Ang kanyang isip ay bumalik-balik sa guest list na ipinakita sa kanya ni Nadine kaninang umaga. Isang pangalan ang namumukod tangi sa daan-daang kasamahan sa negosyo, politiko, at mga celebrity.
Dr. Yasi Pressman. Nagkumpirma siya? Tanong niya. Pinananatiling neutral ang kanyang boses. Oo, sagot ni Nadine. Pinapanood siya ng malapitan. Medyo nagulat ako. Inamin niya. Hindi si Yasi mahilig sa mga social events. Ngumiti si Nadine. Isang pahiwatig ng tagumpay sa kanyang mga mata. Nagbabago ang mga tao. Mahal ko. 5 taon na ang nakalipas. 5 taon. Ganito na nga ba katagal mula nang makita niyang umalis si Yasi sa kanilang apartment. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon na hindi niya kailanman nagawang kalugin. 5 taon mula nang huli nilang pag-uusap, klinikal at hiwalay, habang tinatapos nila ang diborsyo na sinimulan niya. Kinumpas ni James ang kanyang kurbata, biglang nakaramdam ng pagkaipit. Hindi niya inaasahan na tatanggapin nito ang imbitasyon. Bahagi ng kanyang puso ang umasa na hindi ito darating. Ang muling pagkakita sa kanya ay magbubuklat ng mga tanong na ginugol niya ng mga taon sa paglilibing sa ilalim ng 25 oras na trabaho at walang tigil na pagpapalawak ng kanyang kumpanya. Nag-vibrate ang kanyang telepono na may text mula sa kanyang best man. Rehearsal dinner sa 90. Naghihintay ang sasakyan sa ibaba. Huminga si James, lumayo sa bintana. Bukas, pakakasalan niya si Nadine, ang perpektong corporate wife. Maganda, mahusay sa pakikisalamuha. Nauunawaan ang kanyang mga commitment sa trabaho. Masasakop ito ng media. Ang stock ng Reed Technology ay malamang natataas sa persepsyon ng katatagan. Ang kanyang board ay matutuwa. Ito ay isang matalinong desisyon sa negosyo, tulad ng karamihan sa mga desisyon sa kanyang buhay, habang bumababa ang kanyang pribadong elevator. Napaisip si James kung ano na ang hitsura ni Yasi ngayon. Nagbago ba siya sa Europa? Patuloy pa ba niya ang pananaliksik na pinili niya kaysa sa kanilang kasal? Nakahanap na ba siya ng iba? Ang pag-iisip na iyon ay nagdala ng hindi inaasahang paghigpit sa kanyang dibdib na mabilis niyang pinawi. Bukas ay tungkol sa pag-usad, hindi paglingon. Si Yasi ay nakaraan. Si Nadine ay kinabukasan. Ang lahat ay umuusad ayon sa plano. Ang umaga ng kasal ay sumikat ng malinaw at maliwanag. Ang malawak na Villa Luz ay naging isang showcase ng karangyaan at panlasa. Puting orkidyas ang nagpapalamuti sa bawat ibabaw. Walang tigil ang champagne at isang string quartet ang tumugtog nang malumanay habang ang mga bisita sa designer attire ay nakikisalamuha sa manicured lawn. Sa silangang pakpak, inayos ni James ang kanyang mga cufflink. Ang kanyang mga groomsmen ay nag-uusap sa paligid niya. Nakaramdam siya ng kakaibang pagkahiwalay. Na tila pinapanood niya ang sarili, na gumagalaw mula sa malayo. Okay ka ba, pre? Tanong ni Marco, ang kanyang CFO at best man. Mukha kang haharap sa isang hostile takeover sa halip na pakasala ng isang napakagandang babae. Pilit nang umiti si James. Nakatutok lang, malaking araw. Pinakamalaking merger ng iyong karera, sabi ng isa pang groomsman. Itinaas ang kanyang baso ng whiskey sa isang toast. Nagtawanan ng mga lalaki, ngunit hindi umabot ang ngiti ni James sa kanyang mga mata. Iyon ba talaga ito? Isang merger? Isang acquisition? Ang terminolohiya ay tila hindi komportable. Samantala, sa bridal suite, nagkaroon ng kaguluhan. Naglalakad si Nadine sa kanyang underwear at belo. Ang kanyang wedding gown ay nakabitin pa rin. Ano ang ibig mong sabihin? May dala siyang mga anak. Hinala niya. Ang kanyang boses ay mapanganib na tumataas. Mga anak nino, ang kanyang assistant ay kinakabahan na lumunok. Batay sa kanilang hitsura at edad, mukhang mga anak sila ni Mr. Reed, ma'am. Imposible, hinala ni Nadine. Walang anak si James. Sasabihin niya sa akin. Malalaman ng media. Magkakaroon ng child support. Mga kasunduan sa kustudiya. Maliban kung hindi niya alam, tahimik na sabi ng kanyang wedding planner, si Miss Garcia. Tahimik ang silid habang bumababa ang implikasyon. Tumigil si Nadine sa paglalakad. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkabigla at galit. Buntis siya nang iwan niya ako. Bulong niya. Ang mga piraso ay nagkabit-kabit. Hindi niya kailanman sinabi sa kanya. At ngayon ay lumabas siya kasama ang kanyang mga anak sa araw ng aming kasal. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Miss Garcia. Ang kanyang clipboard ay mahigpit na hawak sa kanyang dibdib na parang isang panangga. Nagmadali ang isip ni Nadine.
Hindi ito bahagi ng kanyang plano. Si Yasi ay dapat na umupo ng tahimik, nanonood ng may inggit habang inaangkin ni Nadine ang buhay na tinalikuran niya. Hindi siya dapat na dumating na may mga pasabog na revelasyon at mga anak na maaaring magbanta sa lahat ng pinaghirapan ni Nadine. Alamin kung saan sila nakaupo, utos niya. Ilipat sila sa likod at siguraduhin na hindi sila makikita ni James bago ang seremonya. Kailangan niyang mag-focus sa akin ngayon, hindi sa mga anak na hindi niya kailanman alam na umiiral. Miss Lustre, nag-alinlangan si Miss Garcia. Hindi mo ba iniisip na may karapatan si Mr. Reed na malaman? Hindi ngayon, hinala ni Nadine. Ngayon ay tungkol sa atin, sa ating kinabukasan. Hindi sa kanyang mga pagkakamali sa nakaraan. Habang nagmamadali ang kanyang team na sundin ang kanyang mga tagubilin, bumaling si Nadine sa salamin, pilit na huminga ng malalim. Maari pa itong iligtas. Magpapatuloy ang seremonya ayon sa plano, magiging Mrs. Reed siya, at pagkatapos, haharapin nila ang anumang komplikasyon na dala ni Yasi. Sa labas sa hardin, nakaupo si Yasi kasama sina Alonzo at Adele, ang kanilang maliliit na kamay ay magkahawak sa kanya. Nakasuot sila ng kanilang pinakamagagandang damit, nasasabik sa kasiyahan sa paligid nila, ngunit nararamdaman ang tensyon ng kanilang ina. Tandaan ang pinag-usapan natin, sabi niya ng malumanay. Ngayon ay makikilala ninyo ang isang napakahalagang tao. Ang aming tatay, sabi ni Adele. Ang kanyang madilim na mata ay seryoso lampas sa kanyang edad tulad ng kay James. Oo, mahal ko. Ngunit hindi pa niya alam ang tungkol sa inyo, kaya maaaring magulat siya. Magiging masaya ba siya? Tanong ni Alonzo. Ang kanyang maliit na noo ay kunot sa pag-aalala. Nag-alinlangan si Yasi. Ayaw gumawa ng mga pangako na hindi niya kayang panindigan. Umaasa ako. Ngunit anuman ang mangyari, mayroon tayo sa isa't isa, tama? Tumango ang kambal ng seryoso at nakaramdam si Yasi ng matinding pagmamahal para sa mga batang ito na naging mundo niya sa nakalipas na 5 taon. Anuman ang nangyari ngayon, anuman ang reaksyon ni James, alam niya na tama ang kanyang desisyon sa pagpunta dito. Hindi para sa kasiyahan ni Nadine, hindi rin para sa kaalaman ni James, kundi para sa kinabukasan ni na Alonzo at Adele. Isang wedding coordinator ang lumapit, mukhang balisa. Dr. Pressman, natatakot ako na nagkaroon ng pagbabago sa upuan. Kung maaari kayong lumipat ng inyong mga bisita sa section malapit sa likod, ngumiti si Yasi ng kaaya-aya. Kinikilala ang kamay ng nobya sa pagmamanipulang ito. Sa totoo lang, komportable kami dito. Salamat. Dapat magkaroon ng malinaw na tanawin ng kasal ng kanilang ama. Ang mga anak ni Mr. Reed, hindi ba sa tingin mo? Namutla ang coordinator sa diretsong pagkilala sa pagiging ama ng kambal. Gawin mo iyon, mahinahon na sagot ni Yasi. At habang ginagawa mo iyan, marahil ay maaari mong ipaalam kay Mr. Reed na gusto ko siyang kausapin bago ang seremonya. Mahalaga ito. Habang nagmamadali ang coordinator, huminga ng malalim si Yasi. Wala nang atrasan. Sa loob ng pangunahing bahay, tinitignan ni James ang kanyang relo nang biglang kumatok ng husto sa pintuan ng suite ng groom. Mr. Reed, ang boses ng wedding coordinator ay mahirap. May sitwasyon na nangangailangan ng iyong atensyon. Binuksan ni Marco ang pinto, nagbubunyag ng balisa na mukha ng dalaga. Anong klaseng sitwasyon? Tanong ni James. Ang iritasyon ay gumagapang sa kanyang boses. Ang seremonya ay nakatakdang magsimula sa 30 minuto. Si Dr. Pressman po, sir, ang iyong ex-wife. Humihingi siya ng pahintulot na makausap ka bago ang seremonya. Napatigas si James. Nandito na si Yasi? Opo, sir. At hindi siya nag-iisa. May mga anak siyang kasama. Mga anak? Ulit ni James. Nalilito. Mga anak nino? Ang coordinator ay mahirap na lumunok. Sabi niya, mga anak mo raw, sir. Nagkaroon ng katahimikan sa silid. Tinitigan ni James ang coordinator. Sigurado na mali ang kanyang narinig. Imposible yan. Mukha silang halos 5 taong gulang, sir. Kambal, isang lalaki at isang babae, 5 taong gulang, na nangangahulugang ipinaglihi sila bago. Ang isip ni James ay bumalik sa kanilang huling buwan na magkasama sa pagkaabala ni Yasi. Ang kanyang madalas na appointment sa doktor na itinuturo niya sa stress. Ang kanyang huling pag-alis na puno ng luha kung saan sinabi niya,
May mga bagay na hindi mo maintindihan, Max. Mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag ngayon. Nasaan siya? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sa hardin, sir. Ikatlong hilera sa kaliwa. Walang salita sa kanyang mga groomsman. Lumabas si James sa silid. Ang kanyang puso ay malakas na tumibok sa kanyang dibdib. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi ngayon. Hindi pagkatapos ng 5 taon ng katahimikan. Dumaan siya sa bahay na parang isang taong nasa trance. Halos hindi napansin na ang mga staff at vendor na nagmamadali na umalis sa kanyang dinadaanan. Nang tumapak siya sa terrace na tinatanaw ang hardin, agad na natagpuan ng kanyang mga mata si Yasi. Nakaupo si Yasi kasama ang 2 maliliit na bata na ang mga profile. Kahit mula sa layo, ay nagbigay sa kanya ng isang kurot ng pagkilala. Tila nararamdaman ang kanyang presensya, tumingin si Yasi. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa malayo, at sa isang sandali, ang lahat ng iba ay nawala. Ang mga paghahanda sa kasal, ang mga bisita, ang mga taon ng paghihiwalay. Pagkatapos ay lumingon ang batang lalaki, sinusundan ang tingin ng kanyang ina, at nakita ni James ang kanyang sarili na nakatingin sa isang mukha na malinaw na isang maliit na bersyon ng kanyang sarili. Diyos ko, bulong niya, kung naniniwala kang laging lumalabas ang katotohanan, gaano man ito kalalim na nakabaon, ilike mo na ngayon. At kung nagtataka ka kung paano magre-react si James sa pagtuklas na may mga anak siya na hindi niya kailanman alam sa araw ng kanyang kasal, mag-subscribe sa Timeless Love Tales kay Mr. Harrison upang hindi mo makaligtaan ang susunod na mangyayari. Dahan-dahang bumaba si James sa mga hagdan ng terrace. Hindi inaalis ang tingin sa 3 nilalang, nakakasira lang sa kanyang maayos na mundo. Lumingon ang mga bisita upang tumingin. Ang mga bulong ay sumusunod sa kanyang likuran, ngunit wala siyang napansin. Nakatuon ang kanyang atensyon kay Yasi at sa 2 bata sa tabi niya. Nang lumapit siya, tumayo si Yasi. Inilagay ang isang nagpoprotektang kamay sa balikat ng bawat bata. Iba ang hitsura niya sa kanyang naaalala, mas kumpiyansa. Ang kanyang simpleng puting barotsaya ay mas elegante kaysa sa mga designer gowns sa paligid nila, ngunit ang kanyang mga mata ay pareho, direkta at walang takot habang nakatitig sa kanya. Kumusta, James? Tahimik niyang sabi. Tumigil siya ilang talampakan ang layo. Hindi maalis ang tingin sa mga bata. Ang batang lalaki ay may kanyang mga mata, ang kanyang panga. Ang batang babae ay may kanyang maitim na buhok, ang parehong determinasyon sa kanyang maliit na baba. Totoo ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay magaspang sa emosyon na hindi niya mapangalanan. Sila ba? Oo, simpleng sagot ni Yasi. Sina Alonzo at Adele ay mga anak mo. Mga anak natin. Tiningnan siya ng kambal na may mausisa, bahagyang nag-aalalang ekspresyon. Ang batang lalaki, si Alonzo, ang unang nagsalita. Ikaw ba talaga ang tatay namin? Tanong niya. Ang kanyang maliit na boses ay malinaw na naririnig, sa biglang katahimikan na bumalot sa mga bisita. Naramdaman ni James na nanghina ang kanyang tuhod. Lumuhod siya sa taas ng mata ng mga bata. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ako nga yata. Ipinakita sa amin ni Mama ang iyong larawan, sabi ni Adele. Tinitigan siya ng masinsinan. Mas malaki ka sa personal. Isang tawa ang lumabas sa kanya, hindi inaasahan, at bahagyang sirang-sira. At pareho kayong kamukha ng mga larawan sa aking desk noong bata pa ako. Bakit hindi mo kami kailanman dinalaw? Tanong ni Alonzo. Ang inosenteng tanong ay tila isang pisikal na suntok. Tumingala si James kay Yasi. Malinaw ang hindi binibigkas na tanong sa kanyang mga mata. Marahil ay dapat tayong mag-usap ng pribado, mungkahi ni Yasi. Sinulyapan ng may kahulugan ang lumalaking bilang ng mga bisita na humahanga. Bago pa man makasagot si James, isang matalim na boses ang pumutol sa tensyon. Ano ang nangyayari dito? Nakatayo si Nadine sa tuktok ng mga hagdan ng teres. Napakaganda sa kanyang wedding gown. Ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong galit at hindi makapaniwala. Sa likod niya, sina Miss Garcia at ilang abay ay nag-aalangan na naghihintay. Ang seremonya ay dapat na magsimula sa 20 minuto. Patuloy ni Nadine, bumaba sa mga hagdan nang may sinusukat na kontrol. Bakit ka nandito nakikipag-usap sa kanila? Ang kanyang tingin ay dumaan ng walang pansin kay Yasi bago dumapo sa kambal nang may halos hindi maitago na poot, dahan-dahang tumayo si James. Nararamdaman na tila gumagalaw siya sa tubig. Nadine,
Kailangan ko ng oras. May hindi inaasahang nangyari. Hindi inaasahan? Ang tawa ni Nadine ay manipis. Iyan ang isang paraan upang ilarawan ng iyong ex-wife na lumabas na may mga lihim na anak sa araw ng ating kasal. Bumaling siya kay Yasi. Ang kanyang ngiti ay matalas na parang talim. Isang dramatikong entrance. Dr. Pressman. Ang Lamborghini ay lalong maganda. Hindi ako dumating para sa drama. Mahinahong sagot ni Yasi. Dumating ako dahil panahon na para malaman ni James ang kanyang mga anak. Ang timing ay iyong pinili, hindi akin. Aking pinili? Sandaling nawala ang pagtitimpi ni Nadine. Inimbitahan kita, hindi sila. 5 taong gulang sila, Nadine. Hindi ko sila iiwan sa ibang bansa habang ako ay dumalo sa kasal ng aking ex-asawa. Tumingin si James sa pagitan ng dalawang babae. Nagsimulang magliwanag ang pagkaunawa. Inimbitahan mo siya ng personal? Nag-alinlangan ang ekspresyon ni Nadine. Ipinadala ko ang imbitasyon. Oo, ito ay isang kagandahang loob. Higit pa sa iyon ang ginawa niya, mahinahong sumingit si Yasi. Direkta siyang nakipag-ugnayan sa aking assistant na nagpapahiwatig kung gaano kahalaga sa iyo na ako ay dumalo. Kung gaano mo kailangan ng aking pagpapala. Bumaling si James kay Nadine, ang kanyang ekspresyon ay tumigas. Totoo ba iyan? Maaaring nakipag-ugnayan ako. Inamin ni Nadine, depensibo ang kanyang tono. Naisip kong, maganda iyon para sa lahat. Pagwawakas? Ulit ni James ang salitang, walang laman. O tungkol ba iyon sa pagpaparada ng iyong tagumpay? Lumaki ang mata ni Nadine sa kanyang persepsyon. Bago pa man siya makasagot, hinila ni Adele ang damit ni Yasi. Mama, galit ba sa amin ang magandang babae? Tanong niya sa isang bulong na malinaw na naririnig. Lumuhod si Yasi sa tabi ng kanyang anak. Hindi ako galit sa inyo. Mabilis na sabi ni James, lumuhod muli upang kausapin ang kambal. Gusto ko lang. Sana nalaman ko kayo ng mas maaga. Bakit hindi mo sinabi sa kanya, Mama? Tanong ni Alonzo. Ang inosenteng tanong ay nananatili sa hangin. Ang mga nagtipon na bisita ay tila sabay-sabay na huminga. Naghihintay ng sagot ni Yasi. Maging si Nadine ay natahimik. Ang kanyang galit ay pansamantalang natabunan ng pagkausisa. Huminga ng malalim si Yasi. Tumingin ng direkta kay James. Dahil nang malaman kong buntis ako, tinakot ka ng tatay mo na ipagkakait ka niya ng mana kung mananatili kang kasal sa researcher na humahawak sa iyong potensyal. Nanginginig si James na parang sinaktan siya. Ano ang sinasabi mo? Narinig ko ang usapan mo sa kanya gabi, bago ako umalis. Sinabi niya na kailangan ng Reed Technologies ng isang CEO na nakatuon lamang sa paglago. Hindi nakakaabala sa isang asawa na may sariling ambisyon sa karera. Sinabi niya na ililipat niya ang kontrol na interes sa iyong pinsan kung hindi mo aayusin ang iyong mga prioridad. Kaya ka umalis? Ang boses ni James ay halos hindi marinig. Dahil sa tatay ko? Umalis ako dahil sumang-ayon ka sa kanya, James. Sa wakas, ang boses ni Yasi ay nagpakita ng emosyon. Isang pahiwatig ng lumang sakit na bumabali sa kanyang pagtitimpi. Sinabi mo na tama siya, na may kailangang magbago, na ang ating kasal ay nakakaapekto sa iyong kakayahang pamunuan ang kumpanya. Hindi ko ibig sabihin, sabi ni James, hindi na kailangang ipaliwanag. Malinaw ang pinili. Ang iyong kumpanya o ang ating kasal? Pinili mo ang kumpanya. Ibinaba niya ang kanyang balikat. 2 linggo pagkaraan, nalaman kong buntis ako. Sa panahong iyon, ang diborsyo ay nagpapatuloy na at ikaw ay pinupuri bilang ang nakatuon, determinado na CEO na laging gusto ng iyong ama. Kaya't itinago mo sa akin ang aking mga anak sa loob ng 5 taon dahil sa isang usapan. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa pagkabigla ni James. Itinago ko sila mula sa imposibleng pagpili na iyong kakaharapin, pagtatama ni Yasi. Ang pag-apruba ng iyong ama at ang iyong kumpanya o ang iyong pamilya. Ayaw kong lumaki sila, napakiramdam na sila ang dahilan kung bakit nawala sa iyo ang lahat ng pinaghirapan mo. Hindi mo iyon desisyon na gawin, sabi ni James. Ang kanyang boses ay tumataas. Marahil ay hindi, pagkilala ni Yasi. Ngunit ginawa ko iyon nang may pinakamahusay na interes sa kanilang puso. At tingnan mo ang iyong nagawa. Nang wala kami. James, ang Reed Technologies ay sumasaklaw sa 3 kontinente. Ikaw ang visionary CEO na laging gusto ng iyong ama. Anong kapalit?
Ang mga salita ay lumabas sa kanya bago pa man niya mapigilan. Sumulong si Nadine, ipinasok ang kanyang sarili sa pagitan ni James at ng kanyang bagong natuklasang pamilya. Lahat ito ay napaka nakakaantig, ngunit mayroong kaming 300 bisita na naghihintay at isang seremonya na nakatakdang magsimula sa 15 minuto. Inilagay niya ang kanyang pinalad na kamay sa braso ni James. Maaari nating harapin ito pagkatapos ng kasal. Tiningnan siya ni James na parang nakikita siya sa unang pagkakataon. Gusto mong magpatuloy pagkatapos nito? Siyempre, sabi ni Nadine. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang mga komplikasyon na ito ay hindi magbabago sa ating mga plano. Aayusin namin ang mga karapatan sa pagdalaw, mga bayad sa suporta, anuman ang kinakailangan. Ngunit ngayon ay tungkol sa atin, sa ating kinabukasan. Ang ating kinabukasan? Inulit ni James ng dahan-dahan. Tumingin siya pabalik sa kambal, na nakatingin sa mga matatanda na may malalaking, nalilitong mata. Pagkatapos ay kay Yasi, na nakatayo ng matangkad at marangal. Walang hinihingi sa kanya, sa kabila ng pasabog na kanyang ibinigay. At sa wakas kay Nadine, maganda at balanse sa kanyang wedding gown, kinakalkula na kung paano isasama ang kanyang bagong natuklasang mga anak sa kanilang maingat na piniling buhay nang hindi ginugulo ang kanyang mga plano. Sa sandaling iyon, nang may perpektong kalinawan, nakita ni James ang katotohanan na nagtatago sa ilalim ng kanyang pagmamaneho para sa tagumpay, ang kanyang walang katapusang mga araw ng trabaho, ang kanyang emosyonal na pagkakahiwalay. Ginugol niya ang 5 taon sa pagtatayo ng isang imperyo upang mapasaya ang kanyang ama. Naghahanda na pakasalan ang isang babae na nakita siya bilang isang premyo na dapat manalunin. Lahat habang nawawala ang pamilya na hindi niya kailanman alam na mayroon siya. Walang magaganap na kasal ngayon, tahimik niyang sabi. Nakatigil ang ngiti ni Nadine. Anong sabi mo? Sinabi kong, walang magaganap na kasal. Lalong lumakas ang boses ni James. Hindi ngayon. Marahil ay hindi na kailanman. Nagkaroon ng mga hininga sa mga bisita na nanonood. Ang mukha ni Nadine ay bumaluktot sa hindi makapaniwala. Hindi ka seryoso, hinala niya. Ipinapawalang bisa mo ang ating kasal dahil lumitaw ang iyong ex-wife na may ilang mga anak na sinasabi niyang sa iyo. Maaari silang maging kanino man. Maaaring ito ay isang detalyadong kasinungalingan. Sila ay akin, sabi ni James, nang may ganap na katiyakan. Isang tingin lang ang kailangan upang malaman iyan. Kaya ano? Itatapon mo lang ang lahat ng ating pinagsamahan? Para saan? Isang handang pamilya na hindi mo nga alam na umiiral isang oras na ang nakakaraan? Tiningnan siya ni James ng malungkot. Ano ba ang pinagsamahan natin, Nadine? Talaga? Isang partnership kung saan pinamamahalaan mo ang aking social calendar at ako ang nagbibigay ng lifestyle na gusto mo. Iyan ba ang dapat na kasal? Huwag kang maglakas loob. Nanginig ang boses ni Nadine sa galit. Huwag kang maglakas loob na magpanggap na ito ay tungkol sa isang pilosopikal na pananaw ng kasal. Ito ay tungkol sa kanya, itinuro niya si Yasi. Ang ex-wife, na hindi mo kailanman nalimutan. Hindi ito tungkol kay Yasi, sabi ni James. Bagaman kahit pa lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, hindi siya lubos na sigurado kung totoo ang mga ito. Ito ay tungkol sa akin, na sa wakas, ay nakakakita ng malinaw kung ano ang ginagawa ko sa aking buhay, ang mga pagpili na aking ginawa, ang taong naging ako. Bumaling siya sa mga nagtipon na bisita, na nanonood ng drama na nagaganap ng walang pagtatago. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat, para sa abala, ngunit walang magaganap na kasal ngayon. Mangyaring tangkilikin ang pagkain at champagne. Habang bumubulong-bulong ang mga bisita, bumaling si James kay Yasi at sa kambal. Marami tayong pag-uusapan, marami tayong aayusin. Oo, malumanay na sumang-ayon si Yasi. Mayroon tayo. Pagsisisihan mo ito, bulong ni Nadine. Ang mga luha ng galit ay kumikinang sa kanyang mga mata. Kayong dalawa, bumaling siya at naglakad pabalik sa mga hagdan ng terrace. Ang kanyang wedding gown ay nakabitin sa likod niya na parang isang talunang bandila. Sa katahimikan na sumunod sa kanyang pag-alis, tumingin si Adele kay James na may seryosong mata. Malungkot ka ba tungkol sa magandang babae? Lumuhod si James, nakatitig sa mata ng kanyang anak. Hindi, mahal ko. Malungkot ako sa maraming bagay, ngunit hindi iyon.
Malungkot ka ba na hindi mo kami nakilala? Tanong ni Alonzo. Seryoso ang kanyang maliit na mukha. Malungkot na malungkot, inamin ni James. Magaspang ang kanyang boses sa emosyon. Marami akong nawala, ngunit kilala mo na kami ngayon. Itinuro ni Adele na may simpleng lohika ng isang bata. Kaya hindi ka na kailangang maging malungkot. Naramdaman ni James na may isang bagay na nabuksan sa loob niya. Isang pader na hindi niya nga napagtanto na itinayo niya. Tumingala siya kay Yasi, na pinapanood sila ng may luha sa kanyang mga mata. Hindi, malumanay niyang sumang-ayon. Hindi na ako kailangang maging malungkot. Kung naniniwala kang minsan ang pinakamahirap na sandali sa iyong buhay ay maaaring simula ng isang magandang bagay, pindutin ang like button. At kung nagtataka ka kung ano ang susunod na mangyayari kay James, Yasi, at sa kanilang mga anak, magkomento sa ibaba kung ano sa tingin mo ang dapat nilang gawin ngayon. Habang nagkalat ang mga bisita, ang ilan ay umalis na nalilito. Ang iba ay nagtagal upang magtsismisan sa champagne. Inakay ni James si Yasi at ang kambal sa isang liblib na hardin na malayo sa mga prying eyes. Ang mga bata, na nararamdaman ang kahalagahan ng sandali, ay tahimik na naglaro ng tablet na dinala ni Yasi na nagbibigay sa mga matatanda ng espasyo upang mag-usap. Maganda sila, sabi ni James. Pinapanood sina Alonzo at Adele ng may paghanga. Perpekto. Sila nga, sumang-ayon si Yasi. Matalino rin. Si Alonzo ay nagbabasa na sa antas ng ikalawang baitang. At si Adele ay kayang lutasin ang mga puzzle na para sa mga bata na doble ang edad niya. Tulad ng kanilang ina, malumanay na sabi ni James. Nagtagpo ang tingin ni Yasi at James. At ang kanilang ama. Mayroon sila ng iyong determinasyon. Ang iyong pagtuon. Kapag may isang bagay na kinagigiliwan nila, nagkaroon ng mabigat na katahimikan sa pagitan nila. 5 taon nang hindi binibigkas na mga salita at nawawalang mga sandali na nakabitin sa hangin. Bakit ngayon? Sa wakas ay tanong ni James. Pagkatapos ng lahat ng panahong ito, bakit mo sila dinala dito ngayon? Bumuntong hininga si Yasi, maingat na pinili ang kanyang mga salita. Nang matanggap ko ang imbitasyon na iyon, ang una kong reaksyon ay huwag itong pansinin. Ngunit pagkatapos ay naisip ko ang kambal, tungkol sa mga tanong na sinimulan nilang itanong, tungkol sa kanilang ama, tungkol sa karapatan nila na makilala kaanuman ang ating nakaraan. At ang Lamborghini? Tanong ni James. Isang pahiwatig ng kanyang dating humor ang lumabas. Kailangan ba iyon? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Yasi. Ang kotse ay marahil medyo theatrical, ngunit pagkatapos ng mapanlinlang na imbitasyon ng iyong fiancé, naisip kong nararapat ang isang statement entrance. Paano mo ito binili? Ang tanong ay lumabas bago pa man niya mapigilan. Ang quantum encryption algorithm na pinagtatrabahuhan ko nang tayo ay magkasal, sabi ni Yasi, may tahimik na tagumpay sa kanyang mga mata. Ang isa na sa tingin mo ay kumukuha ng masyadong maraming oras ko. Ito ay nagpabago sa secure na komunikasyon. Ang patent ay nabenta ng sapat upang makabili ng magandang kotse at makapagtatag ng trust funds para sa mga bata. Umiling si James. Isang paghahalo ng paghanga at pagsisisi ang bumalot sa kanya. Bobo ako. Pareho tayong gumawa ng mga pagpili. Malumanay na sabi ni Yasi. Maaari kong sinabi sa iyo tungkol sa pagbubuntis. Siguro nga dapat, ngunit ako ay nasaktan at galit, at pagkatapos ay natakot na guluhin ang buhay na iyong itinatayo. Ang buhay na aking itinatayo, ulit ni James ng walang laman. Isang kumpanya na kumukonsumo ng bawat oras ng paggising. Isang relasyon batay sa kaginhawaan at appearances. Isang ama na pinamamahalaan pa rin ang aking mga desisyon mula sa libingan. Idinadaos niya ang kanyang kamay sa kanyang buhok. Anong klasing buhay iyan? Isang matagumpay, ayon sa karaniwan, sagot ni Yasi. Hindi ayon sa mga mahalaga, James said, looking over at the twins again. Nawalan ako ng 5 taon ng kanilang buhay. Unang hakbang, unang salita, unang lahat, hindi mo na kailangang mawalan ng anumang iba pa. Tahimik na sabi ni Yasi. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang implikasyon ng kanyang mga salita ay nakabitin sa pagitan nila. Hindi isang pangako, hindi pa, ngunit isang posibilidad na hindi kailanman naisip ng sino man hanggang sa sandaling ito. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ni James. Iyon ay depende sa kung ano ang gusto mo, James. Bago siya makasagot,
Lumapit si Alonzo. Seryoso ang kanyang maliit na mukha. Mama, gutom si Adele. May pagkain ba sa party na ito? Ngumiti si James, lumuhod sa taas ng mata ng kanyang anak. May buong piging na nakahanda. Gusto mo ba ng cake? Lumaki ang mata ni Alonzo. Bago ang hapunan? Talaga? Ang mga espesyal na sitwasyon ay nangangailangan ng mga espesyal na panuntunan, sabi ni James, sinulyapan si Yasi para sa pag-apruba. Tumango siya, isang malambot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngayon lang, habang naglalakad sila patungo sa reception tent, ipinasok ni Adele ang kanyang maliit na kamay sa kay James. Ang kilos ay napakakalikasan na nakahinga siya ng malalim. Uuwi ka ba sa amin? Tanong niya. Tumingin si James kay Yasi, hindi sigurado kung paano sasagutin. Ngunit bibisitahin kami ng iyong tatay sa lalong madaling panahon, at marahil ay mananatili kami sa Maynila ng mas matagal kaysa sa aming plano. Gaano ka katagal dito? Tanong ni James. Ang pag-asa ay tumataas sa kanyang dibdib. Ang aming return tickets ay para sa susunod na linggo, ngunit maaari itong baguhin. Matatag na nakipagtagpo si Yasi sa kanyang tingin. Mayroon tayong oras upang ayusin ang mga bagay-bagay. Iyon ang gusto ko, sabi ni James, nang walang pag-aalinlangan. Higit sa anuman. 1 taon pagkaraan, muling nabago ang hardin ng Villaluz. Hindi para sa isang kasal sa pagkakataong ito, kundi para sa isang ika-5 kaarawan. Ang mga makukulay na lobo at streamer ay pumalit sa formal na floral arrangements, at ang tawa ng mga bata ay umalingaw-ngaw kung saan ang mga string quartet ay dating tumugtog. Dumaan si James sa dami ng mga magulang at mga bata. Dala ang isang tray ng juice boxes, mukhang mas relax kaysa sa sinumang nakakakilala sa kanya mula sa mundo ng negosyo na pinaniwalaan. Nakasuot siya ng maong at isang kaswal na button-down. Ang kanyang dating laging kurbata ay wala na. Tatay, bilisan mo ang juice. Tawag ni Adele mula sa gitna ng isang bilog ng mga bata. Namatay kami sa uhaw dito. Dramatiko tulad ng dati, tumawa si James. Ipinapamahagi ang mga inumin, tulad ng iyong ina. Narinig ko iyon, sabi ni Yasi. Lumitaw sa kanyang tabi na may isang plato ng cupcakes. Mas mahaba na ngayon ang kanyang buhok, mas madali ang kanyang ngiti. Binago silang dalawa ng nakaraang taon. Nagsasabi lang ng katotohanan, sagot ni James. Nagnanakaw ng isang mabilis na halik na nagpatawa at nagpalala sa mga nanonood na bata. Sabay silang gumalaw sa party, isang team sa bagay na ito, tulad ng naging sila sa maraming bagay sa nakaraang taon. Hindi ito naging madali. Nagkaroon ng mahirap na pag-uusap, pagsasaayos, kompromiso sa lahat ng panig. Umalis si James sa araw-araw na operasyon ng Reed Technologies. Nagtalaga ng isang CEO habang nananatiling chairman. Tinanggap ni Yasi ang isang research position sa UP Diliman na ibinalik ang kanyang groundbreaking work sa Pilipinas. Ang kambal ay lumago nang may parehong magulang sa kanilang buhay. Ang kanilang paunang pag-aalangan sa bagong amang ito ay nagbigay daan sa isang malalim na ugnayan na minsan ay nagpapabaha kay James ng pasasalamat para sa pangalawang pagkakataon na hindi niya kailanman inaasahan. Nakita mo na ba ang pinakabago? Tahimik na tanong ni Yasi. Tumango sa kanyang telepono sa isang kalapit na mesa. Sinulyapan ni James ang headline ng balita sa negosyo. Nadine Lustre, pinangalan ng CEO ng karibal na tech firm, nangako na muling tutukuyin ang mga pamantayan ng industriya. Mabuti sa kanya, taos-puso niyang sabi. Brilyante siya sa kanyang ginagawa. Walang pagsisisi? Tanong ni Yasi. Pinapanood ang kanyang mukha. Tumingin si James sa paligid ng birthday party. Kay Alonzo na ipinapakita sa kanyang mga kaibigan kung paano gumagana ang robot na pinagtulungan nilang itayo. Kay Adele na nagtuturo sa kanyang assistant, isang pasyenteng lolo mula sa kapitbahay, sa tamang pamamahagi ng cupcake sa bahay na kanilang itinatayo ng magkasama. Wala ni isa, sagot niya. Ang kanyang mga braso ay dumulas sa baywang ni Yasi. Bagaman minsan ay nagtataka ako kung dapat ko siyang pasalamatan, inamin ni James. Kung hindi niya tayo inimbitahan sa kasal, hindi siya naging ganoon kadeterminado na ipakita ang kanyang tagumpay. Maaaring nagpatuloy tayo tulad ng dati. Tinapos ni Yasi para sa kanya. Ikaw ay nagtatayo ng iyong imperyo. Ako ay nagpapalaki ng ating mga anak sa kabilang karagatan. Lahat tayo ay nawawala ang maaaring mangyari.
Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagtutuwid sa ating mga pagkakamali, pagbulong ni James. O binibigyan tayo ng pagkakataon na ituwid ang ating sarili. Kontra ni Yasi. Laging isang pragmatista. Ang kanilang pag-uusap ay naabala ni Alonso na tumakbo. Ang kagalakan ay nakasulat sa kanyang mukha. Tatay! Mama! Pwede na ba tayong magbukas ng mga regalo ngayon? Pak! Ano sa tingin mo? Tanong ni James kay Yasi. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan na minsan ay nakagugulat pa rin sa kanya. Sa tingin ko, sabi niya, hinawakan ang kanyang kamay, matagal na natin silang pinaghihintay. Habang sumama sila sa bilog ng mga bata na nagtitipon sa paligid ng mesa ng regalo, pinagmasdan ni James ang paglalakbay ng nakaraang taon. Nawalan siya ng kasal, ngunit nagkaroon ng pamilya. Nawala ang pag-apruba ng isang ama na hindi kailanman tunay na nakita siya, ngunit nagkaroon ng pagmamahal ng isang anak na lalaki at babae na nakita siya kung sino siya. Nawala ang isang buhay na binuo sa appearances at expectations, ngunit nagkaroon ng isang binuo sa pag-ibig at pangalawang pagkakataon. Minsan, napagtanto niya, ang pinakamahalagang regalo ay dumating sa pinaka hindi inaasahang pakete. At minsan ang landas patungo sa tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa tapang na baguhin ang direksyon kahit na ang buong mundo ay nanonood. Kung naantig ng kuwento ang iyong puso, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa Timeless Love Tales kay Mr. Harrison. Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Naranasan mo na ba ang isang sandali na lubusang nagpabago sa direksyon ng iyong buhay? Isang panahon, kung kailan ang tila isang sakuna ay naging isang biyaya sa disguise. Tandaan, mga magaganda kong kapatid, na minsan ang pinakamasakit na pagkaabala sa ating maingat na inilatag na mga plano ay talagang mga interbensyon ng Diyos na nagdidirekta sa atin patungo sa buhay na talagang nilayon para sa atin. Ang tapang na yakapin ang hindi inaasahang pagbabago ay maaaring magdulot ng kaligayahan na hindi mo kailanman alam na nawawala sa iyo. Hanggang sa susunod. Ito si Mr. Harrison na nagpapaalala sa iyo na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa perpektong timing o perpektong tao. Ito ay tungkol sa perpektong pagkilala sa kung ano ang tunay na mahalaga kapag ito ang pinakamahalaga.